Marami na mga naibalita na nasawi mga domestic workers sa iba't ibang mga panig ng mundo. Sa bansang Kuwait lamang, ilang mga kaso na ng pagpaslang ang nabalita na nag-udyok sa ating pamahalaan na magkaroon ng deployment ban na nag-ugat ng mapaslang si Joanna de Mafelis, isang Pinay na natagpuan ang bangkay sa freezer noong 2018. Nandyan din ang kaso ni Jubilee Ranara na ang sinunog na katawan ay natagpuan sa isang disyerto. Ito ay ilan lamang sa mga kaso ng pang-aabuso at pagpaslang na gumawa ng ingay sa Kuwait maging sa ating bansa. Hindi lahat ng ganitong mga kaso ay naibabalita o kung maibalita man ay hindi gaanong nabibigyan ng atensyon. Sa lahat ng mga patuloy na napapabalitang pang-aabuso sa bansang Kuwait, isang domestic worker noong panahon na iyon ang nakipaglaban sa nangyaring isang kalapastanganan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Marites Torrijano. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang 2020 ay ang taon na naganap ang worldwide pandemic na COVID-19. Maraming mga OFW ang nawalan ng trabaho at ang gobyerno ay mayroong repatriation program para tulungan ang ating mga kababayan na makauwi sa ating bansa. November 2020, ilang mga OFW sa bansang Kuwait ang nakauwi sa Pilipinas sa patuloy na effort ng ating gobyerno na tulungan ang ating mga kababayan o distressed OFW na tuluyang makauwi na. Isa sa mga nakauwi sa bansa ay ang 35 years old single mother noon na si Marites Torrijano. Si Marites ay isa sa nasa 76 na mga OFW na nakauwi ng Pilipinas noong November 29 at ilang taon ding nagtrabaho at namalagi sa Kuwait. Siya ay unang na-deploy noong September 2006 bilang isang household service worker sa loob ng 3 taon at kalaunan ay nailipat na magtrabaho sa isang dress shop. Ang kalungkutan sa pagkawalay sa kanyang pamilya ay talagang mahirap, ngunit iyon kahit papaano ay kanyang nalabanan at natanggap at naging maayos naman ang trabaho sa ibang bansa. Ngunit isang gabi, isang pangyayari ang kanyang hinarap na talaga namang sumubok ng kanyang pagiging matatag. Gabi ng September 30, 2012, si Marites na noon ay 27 ay sakay ng isang taxi kasama ng isang kaibigan at papauwi na galing sa isang mall nang isang traffic policeman ang pinahinto ang kanilang sinasakyan. Chinek ng pulis ang kanilang residence visa at sa kasamaang palad, ang residence visa ni Marites ay kaka-expire lamang 4 days ago at ang proseso ng renewal ay isinasaayos pa ng kanyang bagong sponsor o amo. Dahil sa kanyang expired visa, ang kaibigan ni Marites ay pinauwi na at si Marites naman ay naiwan sa police car. Sa kanyang pagkakaalam ay dadalhin siya ng pulis sa police station, ngunit ang police car ay tumungo sa isang madilim na disyerto kung saan siya ay walang awang pinagsamantalahan, pinagsaksak at iniwang nag-aagaw buhay sa disyerto. Sa kabila ng pag-aagaw buhay at natamong mga sugat, si Marites ay lakas loob na gumapang at nagawang makarating sa may gilid ng daan. Sa isang pambihirang pagkakataon, isang police on patrol ang dumaan sa area na yon kung saan siya nakitang duguan at wala ng malay sa daan. Siya ay agad na dinala sa ospital para agad na malunasan. Matapos ng 4 na araw, October 4, ang suspect na Kuwaiti police officer ay agad din namang naaresto. Iyon ay kinilala na ang 22 anyos na si Fayed Nasser Hamad Alami. October 7, nang dinala ng mga otoridad si Alami kay Marites na positibo namang kinilala ni Marites bilang ang pulis na humalay sa kanya. Ayon kay Marites, and I quote, "Na-trauma talaga ako nang makita ko siya
tinitigan ko lang siya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niya. Tapos, nginitian niya pa ako. Wala talagang konsensya. Sinabi din ni Marites na isang babaeng kamag-anak ng sospek ang bumisita sa kanya sa ospital para mag-offer sa kanya ng pera at trabaho sa kondisyon na i-drop niya ang kaso. Hindi pumayag si Marites at sumumpa pa na ang hustisya para sa nangyari sa kanya ay ipaglalaban niya. Si Marites ay nagtamo ng ilang tama ng saksak sa kanyang leeg at likuran at na-confine ng 3 araw sa ICU. Sa tinamong mga saksak, siya ay nahirapan na makalakad at kailangang magsuot ng thoracic lumbar brace para sa kanyang recovery. Ang kaso ni Marites ay nakakuha din ng atensyon sa bansang Kuwait at isang kilalang human rights lawyer na si Attorney Shikha Fauzia Al-Saba ang nag-volunteer na i-represent ang kanyang kaso ng libre. Ang Philippine Embassy sa Kuwait, maging ang Polo OWA ay naroon din para gabayan si Marites na ipaglaban ang kanyang kaso. Habang gumugulong ang kaso, si Marites ay nanirahan at under custody ng Filipino Workers Resource Center o FWRC. Ang kanyang kaso ay gumulong ng halos 2 taon at sa ginawang trial noong Hunyo taong 2014, sinubukan ng depensa ni Alami na ito ay psychologically unstable nang nangyari ang krimen. Ngunit iyon ay hindi tumugma batay na din sa ginawang test sa Kuwait Psychiatric Hospital. Sa huli, si Alami ay found guilty at nasentensyahan ng kamatayan. Ang depensa ni Alami ay nagsumite ng appeal at matapos muli ng ilang taon ng mahabang paghihintay for a retrial, ang hatol na death sentence ay ibinaba na lamang sa life sentence. Sa pagkapanalo ng kaso na ito, si Marites ay nabigyan ng civil damages na nagkakahalaga ng nasa 3 milyong piso. Ang kaso ni Marites ay isang patunay na bagamat marami mga istorya ng kasawian sa ating mga kababayan ang naibabalita sa iba't ibang panig ng mundo, mayroon pa ding pag-asa. Siya ay isang survivor at sa kanyang pangalawang buhay, nawaan ang kanyang istorya ng pakikipaglaban ay magsilbing inspirasyon sa iba na patuloy na nananahimik sa mga abusong naranasan o nararanasan pa. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!